Okay, so magandang umaga sa ating lahat. So, maaari ba kayong tumayo at please, Mr. Carcelier, please say the prayer. Okay, so for those Catholic, there's sign of the cross, then the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Everybody, angel of God, by God's under, to whom God's love makes clear. Everybody, ever this day, the at this side, light and guide, so Lord and guide. Amen. The Father, Son, and the Holy Spirit. Okay, so let's proceed. Okay, so bago tayo magsisimula sa ating discussion, wala bang lumiban sa klase? Okay, so very good. So bago tayo magsisimula, meron mo na ako dito classroom rules or mga alituntunin sa paaralan. Miss Ali, please read. First, raise your hand before you speak. Second, use kind words always. Third, listen attentively. Fourth, ensure cleanliness of the classroom. And last, stay focused and follow direction. Okay, so very good. So, ngayon class, ano yung napapansin niyo sa mga pictures? Sige, go. Ulo, Mga puno, may bulaklak. bulaklak, undok, Okay, so unahin natin ito class. Ano yung napapansin niyo dito? May flag. Okay. yes. Malacanang. Yes. So, ito class ay isang municipal code. So, meron ba ito sa Kibawe? Meron. Okay, so very good. Next. Ito, ano yung napapansin niyo dito? False? Okay, so very good. Dito, Puno, puno. puno ng niyog. Okay, so ito ay kabukiran. Dahil tayo. Ito class. So, meron ba kayong bulaklak sa inyong bahay? Wala, Miss Sally? Namatay? Okay. Next, ito class. Mga bundok. Okay, so very good. So now, bago tayo magsisimula, meron muna ako ditong activity na ipapagawa sa inyo. At kapag, ito na lang yung group 1 at ito yung group 2. So, kailangan itong puzzle na ito is kailangan ma-arrange ninyo. So, ito ay ang pamagat ng aking discussion ngayon. At kung sino yung makakauna ma-arrange yung puzzle, ay meron silang matatanggap na junk foods or mga foods. Okay. Wala ko lang ba? Okay. So, kung umuwi ko o play ha, dapat makapaalam ninyo. Yes. Okay. Ayan. Sige. Okay, so 1, 2, 3, go! Alam mo kung ano, hindi ko man. Saan? Tapos na ba? Yes. Okay, ano? Sige, please read. Okay, so mahusay. So, palakpakan. Next, group 2. Sino? Okay, so very good. Husay. So, dahil lahat kayo ay nag-participate, meron kayong isang junk foods. Okay. Ayun, pwesto. Janine. Meron
welcome. Go, keep mo. So ngayon, ang aking tatalakayin ay patungkol sa paglalarawan sa sariling kapaligiran. So ito ang kanyang layunin. Na ilalarawan ang sariling kapaligiran. Next, natutukoy ang kaugnayan ng kapaligiran at kultura ng kinamilangan, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. So, pang-uri. Pang-uri na panglala or nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. So, ano yung napapansin ninyo sa pictures or larawan? Bayanihan. Bayanihan? Buildings. Buildings. Ano pa? Oh, yes, Bernard? Okay. Sa napapansin ninyo sa larawan na ito ay moderno at pre-moderno. So kung naalala niyo ba dati class na hindi pa naman talaga moderno dati, di ba? Ngayon is very high-tech na. May mga buildings na tayo, may technology, di ba? Then, sa una is kailangan binapasan-pasan pa ang mga balay. Karon, wala nang yun no, kaya nagagamit naman sila ang mga usadiha, mga machine nga, ang mapadali ang pagbuhat. Then dati, wala po yung mga cellphones. Yeah. Sa una is magbasa, kung gusto na mo basa sa books yun sa una. Mga library, then sa books. Karon, asa naman? Cellphone, online, mga Wattpads, yeah.
class, ang tanong sa inyong nabasa is, ano ang tema ng ating awitin? Ano yung tema, Miss Berna? Basdan mo ang kapaligiran. Okay, mahusay. Ano pa? Okay. Ito ay patungkol sa kalikasan na kung paano ito nasisira dahil sa tao. So, sa karon is high-tech naman yun, no? So, for example, sa ato ang wala na kayo na makita ng mga puno because napalitan na siya og mga mga balay, mga buildings. Then, sa ato pong sa ato ang mga ilog bitaw, sa ato ang mga sapa is hugaw na ay tungod ginalabayan og mga basura. Next is ano ang mga bagay na nababanggit na bagay na makikita sa kapaligiran. Sa itong napaan bilang ganit na nabanggit ito ang kahoy, isa pa, dagat, isa pa, hangin, isa pa, mga bundok. Okay pa, very good. Next. Ula. Ano pa? Ulan. And of course, basura. Diba? Next is, ano ang mga pagbabagong ilarawan sa awitin? Nasa daw. Diba katong kayo na sa modern. Class, ano ang mga pagbabagong inilarawan sa awitin? Diba? So for example, sa atong ilog Cagaina is hugaw na kayo ang ato ang mga sapa because tungod ra pod sa tao. Diba? Kaya di man gud nato ginapangalagaan. Dapat kanang if ever nga maglabay ta og basura, which is itubig nato dapat ilabay sa tamang basurahan or tamang lalagyan. Dili nato sila ipanglabay nila sa mga sapa, mga kilid-kilid kay mao na ang for example, babahaan ka, di ba? Then of course, kung mulabay ka og basura diya sa mga dagat-dagat or sapa is ma-impossible nga ang mga isda dito is mga matay, di ba? So ano ang nais na iparating nito sa atin? Unsa daw ang nais nga iparating sa kanta sa ato Alagaan ng kalikasan. Mr. Carcelier, please stand. Alagaan ng kalikasan, sir. Okay, so very good. Next, Miss Bernard. Dapat na bilang tagapangalaga ng ating kalikasan, dapat nating alagaan ang ating kapaligiran dahil ito rin ay nakakatulong sa atin. Halimbawa na lang, pag nagtatapon tayo ng basura, nakaapit po ito sa ating kalusugan. So, kung paano tayo mamumuhay dito sa atin. Yun lang po. Malakpakan natin si Miss
Tapos na ba? Yes, sir. Okay, so group 1, kayo yung mauna na i-explain ninyo bakit natin kailangan pangalagaan ang ating kapaligiran. Sino yung mag-present sa group 1? Siya? Sige, dito sa front. Basa na. Okay, makinig tayo ha. Go. Panatili ang kaayusan, kalinisan sa ating lugar o bayan. Okay, so palakpakan natin siya. Next, sa group 2. Tapos na ba ang group 2? Sige. Kailangan natin alagaan ang ating kapaligiran para malinis at may preskong hangin na ating malalanghap. Dahil kapag hindi natin ito naalagaan, maaari itong makakasira sa ating kapaligiran at maging sanhi na magkakaroon ng iba't ibang sakit. Kaya dapat natin itong pangangalagaan. Okay. Very good. Next. Okay. So, maraming salamat sa inyong mga opinion. So, ngayon, ang kapaligiran bilang tagapagsalaysay. Ang bawat puno, ilog, bundok at bato ay may sariling kwento. Maaaring ito ay tungkol sa kung paano ito nabuo, kung paano ito nakakatulong sa mga nakaraang henerasyon, o kung paano ito naapektuhan ng mga nagbabago sa panahon. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga kwentong ito, mas mapapahalagahan natin ang ating kapaligiran at ang kahalagahan ng pangangalaga nito. Halimbawa sa mga ibatan ng Batanes, makikita ang kanilang tradisyonal na bahay na bato. Ang mga ito ay itinayo upang makayanan ang malakas na bagyo dahil ang mga lugar ay kilala sa malupit na klima at madalas na daanan ng malakas na hangin at unos. Sa pagsasaka at pangingisda, ang pangunahing hanap buhay nito na may malapit na kaugnayan sa kanilang kapaligiran, mga tradisyonal na paraan na pagtatanim at paghuli ng isda ay ang mga kasanayan na impluwensyahan rin ng kapaligiran nila. So, Miss Alif, please read. Ano na rin? Bato isa dyan. Ang kapaligiran bilang tagapag-ugnay. Ang ating kapaligiran ay nag-uugnay sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang mga alamat at kwento tungkol sa ating kapaligiran ay nagpapa ng mga tradisyon, paniniwala at kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang mga pangyayari sa ating kapaligiran ngayon ay nakakaapekto sa hinaharap ng ating mga anak at apo. Okay, so very good. So ngayon, ito yung last na activity. So gumawa